Gayahin nyo si Baste, napakasimpleng tao. O, tuloy ha, pasok natin to. Hindi isinasantabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang posibilidad na tumakbo sa Senado kasama ang kanyang ama at kapatid. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Nagkabalo ba kung kambihan sa... Sa isang pambihirang pagkakataon ay nagpaunlak si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ng interview sa mga reporter na nakabase sa Davao City. Sa isang intimate meet and greet ay tinanong ng media si Mayor Baste kaugnay sa ilang issue patungkol sa syudad ng Davao. May echo ba? Yung totoo. Echo na naman yung nakikita ko dyan eh. Ano ba? May echo ba talaga? Bakit magkaka-echo yan? Anak ng weteng. Bakit kaya may echo tong animal na to? Huh? Wala naman eh. Ano ba talaga? Kanina hindi, yung, ito ha, pakinggan nyo, yung video kung may echo ha, yung video kung may echo, ito, pakinggan nyo ha, ang labo ninyong kausap ha, ang gulo-gulo ninyong kausap ha, ito, pakinggan nyo yung video ha, yung video kung may echo. At iba pa. At isa na dito, ang naging pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte, posibilidad ng pagtakbo ng tatlong Duterte sa nalalapit na midterm election. Ayan, may echo. Ano? May echo pa rin. Wala naman pala eh. Wala naman pala eh. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD, Senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator. Si Sebastian Duterte. So tatlo ang Duterte next year for Senator. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa'yo, VP? Okay na yan. Ano nga ba? Meron ba o wala? Ginagago nyo ako ha. Wala naman palang echo eh. Ginagalit nyo ko eh, na-high blood nyo ko eh. Wala naman pala eh. Ngayon, may echo ba? Pambira, ulitin nga natin. Kung may echo, wala. Sinisira nyo yung momentum eh. Wala naman eh. Eto, may echo. Hindi isinasantabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang posibilidad na tumakbo sa Senado kasama ang kanyang ama at kapatid. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Nagkabalo ba kung kambihan sa... Sa isang pambihirang pagkakataon ay Kabalo! Kabalo ba? Kabalo? Wala pala eh. nagpaunlak si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ng interview sa mga reporter na nakabase sa Davao City. Sa isang intimate meet and greet ay tinanong ng media si Mayor Baste kaugnay sa ilang issue patungkol sa syudad ng Davao at iba pa. At isa na dito, ang naging pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte, posibilidad ng pagtakbo ng tatlong Duterte sa nalalapit na midterm elections. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD, Senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator. Si Sebastian Duterte. So tatlo ang Duterte next year for Iyan, Senator. Nabi, salamat. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa'yo, VP? Okay na yan. Ano nga ba ang saloobin dito na nakababatang Duterte at alkalde ng Davao City? Parang hawig kami ni Baste, no? Kapal ng mukha mo, man. Hindi, alam nyo si Baste, ang puti-puti niyan.
Pero ingon lagi sa igsoon, mga lagi kami tulog senador. Ito ingon po ni Vice President. Actually, sa tinuod lagi na entertain ba gid pud nako na idea na. Oh! Ini-entertain niya ang idea daw na tumakbo. Ibig sabihin bukas na siya. Bukas na daw siya sa sa pagtakbo bilang senador. Alam nyo, malaking bagay ho ito. Sana, kasi alam nyo kung bakit. Kasi nag-aantay tayo ng senador na halimbawa, yung, di ba, hanggang ngayon, nag-aantay tayo na magkaroon ng pagdinig tungkol sa nangyari sa June 10 abusive raid na ginawa ng PNP sa sa KOJC, 'di ba? Inaantay natin 'yan. Kaya lang tilang napakahirap po ata ng ibang senador na gawin po yung mga ganyang bagay. Sana kung nandiyan si Baste Duterte, talagang sigurado ako yung mga ganyang bagay magagawa 'yan, 'di ba? Kaya naku, antayin natin talaga ito. Kung tulo may managan. Sabi ni Mayor Baste, ang nangyayari ngayon sa politika ay isa sa mga kinukonsidera niya sakaling at tumakbo siya sa pagkasenador. Dagdag ni Mayor Baste, wala pa naman silang formal na pag-uusap ng kanilang ama at mga kapatid kaugnay ng pagtakbo nila sa Senado. Base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, isa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nangungunang senatorial candidate para sa nalalapit na 2025 midterm. Pero napapansin nyo may mga survey na lumalabas na hindi kasama sila sila Duterte. Alam mo na ewan ko kung yun ba ay kasi tandaan niyo meron kasi dalawang klase ng survey Yung talagang pinapa-survey lang ng survey mismo, yung survey company, or meron nagko-commission, may nagbabayad. Pero doon sa mga nagbabayad, pwede nilang sabihin na wag isama itong pangalan na ito doon sa mga tsetsikan. 'Di ba? Hindi natin alam kung ganun ba yung nangyayari. Kaya lang kasi kung matatandaan ninyo, medyo matagal-tagal na rin ho na nabanggit ni Sara Duterte ho ito, ni BP. So dapat lumabas na yung pangalan. Imposible ho kasi ako 'di ba yung latest survey lumabas nga pa nga yung pangalan ni Erwin Tulfo, ni Ben Tulfo. Ako naintindihan ko 'yon. As a matter of fact, suportado ko ho ang si Ben Tulfo. Kahit naman si Erwin nakikita ko naman sa akin po, ito po'y kasi personal na kakilala ko ho kakilala ho namin si Erwin Tulfo. Matino naman yan, kaya lang ngayon hindi lang makapagsalita dahil naging tao ni Romualdez. Siya ho kasi ang Deputy Speaker for Communication ng Kamara. Pero gayon pa man, sa tingin ko maayos na tao si Erwin. Pero at the same time, mas gusto ko, to be honest kasi medyo na-frustrate ako ng konti kay Erwin nung dumikit siya kay Romualdez. Okay? Pero si Ben Tulfo, talagang gusto ko naman din talaga yan. At yan nung si Ben, since nga kuya-huya ng mga Tulfo, may independent thinking po yan. At saka si Ben Tulfo, yan ho talaga ay maka-Duterte. Wala akong biro. At hindi bibitaw yan sa mga Duterte. Kaya ako gusto ko yon si Ben Tulfo. Gayunpaman, alam natin kaya sila napasok doon. It's because of the Tulfo name or katulad dahil nandoon si Rapi Tulfo, di ba? So, imposible ho imposible ho na hindi mapasok si Baste Duterte kung ang kanyang ama ay nagna-number 1. Alam naman po natin yun. Imposible ho yun. I mean, kahit man lang top 5, sigurado ho yun. Di ba? Sigurado ho yun na papasok ho ang si Baste Duterte. Bakit ngayon? Bakit tila hindi siya pumapasok? Abay, meron tayong hanky-panking nangyayari dito. Sa tingin ko lang naman medyo merong mahimala. Hindi, alam mo kasi sa gobyerno natin ngayon, matindi talaga ang pera. Alam mo, ito mga pinagdadaanan na, mamaya ikikwento ko lahat yan, itong pinagdadaanan natin. Iba talaga kumilos ang gobyerno ngayon. Iba po talaga.
Sabi nito isa, banat by portion. Ako, wag lang nila ako talagang anuhin. Puwersahin dyan. Ako, kasi alam mo yung ginagawa nilang panggigipit. Medyo iba na talaga eh. May pag-asa pa ba? Oo naman. Habang may buhay, may pag-asa. Tanong lang boss, may nakakasira ba sa kandidatura kung sakaling tumakbo ang Dutertes ang mga survey na yan? Parang hindi ko naintindihan yung tanong. Tanong lang boss ba? Makakasira ba sa kandidatura kung sakaling tumakbo ang Duterte? Parang hindi ko magets. Ngayon lang ako hindi makagets ng comment ha. Parang baligtad data. Makakasira ba sa mga Duterte kung sakaling... Basta, ulitin mo na lang yung tanong para magkaintindihan tayo. Medyo naguluhan ako eh. Hindi, alam mo kung bakit. Ang dami ko nare-realize eh. Mamaya, ikikwento ko sa ending. Ang dami ko nare-realize regarding dito sa kaso ko. At saka alam ko talagang ano eh. Mamaya. Okay na, marami ng tao eh. Hindi, mamaya na. Ito na lang muna. Tuloy mo na. Kasi ayoko talagang pinag-uusapan yung sarili ko. Una-una, hindi naman ako importante. Hindi ko maintindihan kasi dito sa mga ulupong na to. Bakit ba? Nalilito na ako eh. Sa totoo, alam mo, ako mismo nalilito na. Walang biro, nalilito ko kasi akala ko ba bayaran ako. Hindi ko magets eh. Sabi nila, bayaran daw ako ng mga Marcos. Pero dinidemanda nila ako. Ano ba talaga? Pwede bang bayaran na lang? Para wala nang demanda ang nagaganap. Di ba? Pwede ba ho yun? Kasi sabi nila, bayaran daw ako ni Lisa Marcos. Pero, bakit ganun? Kung bayar ako na ako, di dapat sana alaga nila ako parang si Talangkang Pinoy. Si Tabet Ching Pinoy. Di ba? Pero bakit? Mamaya na, pag-usapan natin yan. Election. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Ito si Hannah Shane Ay, Sancho. mali. SMNI News. Di ba? Ayun na nga. Tapos ito pa, tingnan ninyo itong banat ni... Ang ganda ng sagot dito ni ni Baste Duterte tungkol ho dito kay Marantan. I will do what is best for Davao as I am mandated to do. So I cannot question any comment. Formal nang nanungkulan John Nelia, salamat po. Thank you very much. Naku po, nakakatakot to. Formal nang nanungkulan. Naku. Kakatakot to bilang acting city director ng Davao City Police Office si Police Colonel Hansel Marantan. Sa unang pagkakataon, dumalo si Colonel Marantan sa regular flag ceremony. Alam mo, dahil dito, Boss Dada, para nakakatakot na atang punta ng Davao. Alam mo, dati, pag pumupunta kami ng Davao, sobrang mapayapa at saka sobrang confident kami na talaga nga namang na napaka-peaceful sa Davao, 'di ba? Ngayon parang nako. Pag pumunta ka ng Davao, baka mamaya ma-checkpoint ka diyan. Alam naman natin, 'di ba, yung kaso kinasangkutan ni itong chief of police nila. 'Di ba? Sa checkpoint 'yun. At ano po 'yun nahatulan po 'yun nahatulan 'yun. Hindi po 'yun chismis, nahatulan po 'yun. Boss Dada, sabihin mo kay kay Baste, ayoko nang pupunta doon. Kayo na lang. Mahirap. Sinong pagkakatiwalaan natin doon? Di ba? Ewan ko ba? Ng DCPO kaninang umaga. Sa kanyang mensahe sa mga pulis, nagpasalamat ito sa pagtanggap sa kanya sa Davao City. Thank you very much for welcoming me. And the next page is thank you very, very much for welcoming me. Pagkatapos ng flag ceremony, agad siyang nagpatawag ng command conference sa mga station commander at opisyal. Hindi, alam ko na. Boss Dada, pagdating natin doon, ang lapag natin sa KOJC na mismo. Sa loob mismo ng KOJC tayo lumapag.
Mag-helicopter na lang tayo. Ano bang malapit na lugar sa Davao City? Tapos from mag-helicopter sa Jensan, di ba? Jensan tayo, tapos mag-helicopter tayo Jensan to KOJC na tayo lumapag. Tapos pumasok na lang doon si Baste. Doon na lang tayo kasi mas safety pa tayo doon. Kasi ang dami mga taga KOJC doon. Unless gawin na naman nila yung malupit at papang-abusong raid na ginawa nila sa KOJC. Ng DCPO. Ayon kay Marantan, ipapatupad niya ang mandato ng pambansang pulisya na Crime Prevention and Crime Solution. Ipagpapatuloy din ito ang mga programa ng DCPO tulad ng Patrol Rion 11. Maya-maya, didiscuss ko na po yung demanda. Pag umabot tayo ng 3,200. Ayan. I-share nyo na po, ha? Oplan Rat Tugis, Oplan Kilos, Oplan DDS, Night Watch Patrol at Rescue in Minors during curfew hours. Handa rin umano siya makipagtrabaho sa lokal na pamahalaan. Mag-courtesy call din umano sa alkalde si Colonel Marantan. We do what the normal policeman do. And these are two: crime prevention and crime solution. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Davao City Mayor Baste Duterte na patuloy na susuportahan ang LK, maraming salamat. Dagdag yan sa pang-abogado natin. lokal na pamahalaan ang Davao City Police sa kanilang kampanya sa Peace and Order. Akong ginahuna-huna lang, ako ginapangandoy ba nga, they would do their job as policemen properly and genuinely. Grabe, di ba? Tama yung sinabi ni Baste Duterte. Yun lang naman Gawin nyo lang ng tama, properly, and genuinely. Ibig sabihin, talagang nasa puso. Kasi importante ho yun Gawin nyo lang, yung tama. Yun lang naman ang ine-expect niya. Diba? Although may pitik siya dito. Isuporta, sige. But protect the people. Gayunman, hindi anya niya nauunawaan ang proseso ng pambansang pulisya sa pagpili ng city director dahil ilang beses na itong nagpapalit-palit ng OIC. At the end of the day, ang local executive, since I am the representative of the people, ako yun dapat unta ang mo. Mas takibaw ko sa sitwasyon yun sa atong lugar, and preferably ang ginabutang diha within sa inyong taga-dire sa city or the region. Bago na italaga. So, tama yung sinabi niyan, di ba? Actually, tinanong ko talaga yan sa isa pang mga mayor na nakakilala ko. Paano ba ang sistema dyan? Usually, nagpapadala ng listahan ng DILG na mga pangalan ng mga prospect nila na city chief of police ng lugar na yon. Tapos yung mayor ang mamimili, okay, kung sino yung qualified doon. Kasi syempre yung qualification manggagaling yan sa PNP, sabihin DILG. DILG talaga, not really directly from PNP, pero dumadaan sa DILG. DILG bibigyan ng listahan, okay, yung mayor. Sino dyan ang gusto mo? Ito yung mga qualified. Kasi syempre, how can they work together kung hindi ka confident? Parang presidente yan Kuwari, ikaw, presidente ng bansa, ala naman na mamili sa'yo ng PNP chief ay ang Kongreso o di kaya ang judicial. Siyempre, mamimili ikaw. Kasi importante na confident ka doon sa taong mag-ano ng peace and order sa lugar mo. So, matik yan. Yan ang pinag-uusapan dyan. Bibigyan ka listahan, pili ka dyan, sino. At usually, yung mga nasa listahan na yun po ang merong karanasan doon sa lugar ninyo. Kasi tandaan ninyo, iba-iba ho tayo sabi ko nga sa inyo, iba ugali ng mga ibang mga taga Mindanao, taga Visayas, at taga Luzon. Hindi, ito walang biro. I've learned that. Sobrang natutunan ko yan dahil meron ako isang kaibigan na matalik na kaibigan na ang akala niya, galit ako. Kasi the way I speak daw. So medyo nabastusan siya. Noon pa to matagal na to. Medyo nabastusan siya. Tapos in-explain ko, kasi sila daw, mga Bisaya itong kaibigan ko. Sabi niya, kasi ganito kami magsalita. Medyo, kahit parang may pakiusap lagi. Ang mga taga Maynila daw, parang pag nagsalita,
prangka. Which is ganun din naman, 'di ba? Pinsan makikita natin yung mga Amerikano, ganun, parang prangka magsalita na parang galit. Pero ganun lang talaga sila. Okay? So ano ibig ko sabihin? May kultura kasi na kinalalakihan ng bawat lugar. Lalo na ho pagka Mindanao ka na, 'di ba? Pag Mindanao ka na, iba talaga yung the way they speak, kung paano sila makiusap, kung paano sila dumiskarte. Kaya dapat ang ilalagay mo diyan ay yung merong alam sa kultura. Hindi kung saan-saan ka kukuha tapos ilalagay mo lang basta diyan. Tandaan nyo, 'di ba? Communication, it's a matter of good in, alam mo yun, talking. Kasi pag wala kang galing sa negotiation, sa pagsasalita, mamimisinterpret ka ng ibang tao. Napaka-importante niyan. Kaya nga, yung sinasabi ni Baste, dapat sana man lang within dun sa Davao region para kabisado niya na yung lugar. 'Di ba? Ang problema hindi eh. 'Di ba? Ang nilagay kung saan-saan galing pa. Sandali lang. Tapusin ko muna tong topic na to, pero promise, eto 3,200 na nanonood. Pag-usapan na natin yung lintik kong demanda na yan. Pagkatas lang nito, tapusin ko lamang po ito Talaga sa Davao City si Marantana. Tapos ang nilagay pa na convict. Di umano. Linawin ko di umano. Baka mamaya dagdagan na naman nila eh. Pag trip talaga nila, dadagdagan nila eh. Ay, grabe naman to. Hello, Banat Bay. I saw you in Hong Kong Marco Polo Hotel during breakfast. Ba't di naman kayo nag-hi miles away? Sana nag-hi man lang kayo tapos magkape-kape tayo. Sana hindi kita nasungitan, ha? Hindi kasi breakfast pa yun eh. Alam mo yung pagkagising ko. Pag ako hindi pa nakakapagkami, talagang nagkakape, medyo masungit-sungit po ako. I hope di ako nakapagsungit sa inyo. Marantana ay naging hepe ng PNP-CIDG sa National Capital Region. Siya rin ang isa sa mga nanguna sa pagpapatupad ng search warrant sa mga ari-arian ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Lelaine Moreno. Ayan, no, di ba? Ayan yung conviction na yung ginawang raid kay Teves, yung napag-alamang medyo hindi tamang pag-i-issue ng raid. Naku po. Hindi, tandaan niyo yan, ha. Nagkaroon ng issue dyan doon sa pag-raid. Kasi remember, di ba sinasabi nga ni Atty. Topacio, yung pag-raid dapat very specific yung search warrant, saang lugar at anong hinahanap nyo. Okay? Importante yan. Yan ay nasa batas. Pero ano nangyari doon, di ba? Nataniman, di umano. Ulitin natin, di umano, di umano, di umano. Mga ha? So ayan, nangyari na yun. Paano kaya pag yan ang gumawa ng raid sa KOJC? KOJC, naku po KOJC, ingat-ingat kayo. Yan ang nag-raid kay Teves noon. Yan ang pinuno ng raid nung kay Teves na meron natagpo ang mga di umanong mga tanim na baril. Naku po, patay tayo dyan. Damihan ng CCTV. Ako, suggestion ko nga sa KOJC, dapat meron kayong live stream eh. Continuous live stream lang. Oo. Na naka-live stream kayo. Ginagawa naman yan eh. Ngayon, tingnan nyo, meron kayong makikita sa mga YouTube na continuous live stream dun sa mga lugar. Continuous lang, dire-diretso lang. Para makita ng tao kung ano talaga nangyayari dun sa loob, 'di ba? Kung sakali may bigla ang naka-record ba ika nga. Tapos maglagay kayo ng satellite diyan para kahit anong gawin nilang jam diyan, ma-pop up the jam sila. Pop up the jam, ganun. Hindi totoo. Kasi lalo na si Maranta ng chief of police nyo diyan sa Davao. Delegates dyan. Hindi ko akakalain ko talaga. Sabi ko noon, pag medyo magkagulo na ang Pilipinas dahil sa ginagawa dyan sa West Philippine Sea, tatakbo talaga ako sa Davao eh. Pero ngayon,
Pero ngayon, naku, mag-aalangan akong tumakbo sa Davao. Unless matutulog ako sa loob ng bahay ni Pangulong Duterte. Di ba? Oh. Pati Davao ngayon naging delicates na, no? Grabe ho talaga, kakaiba nga mundo na ngayon sa Pilipinas. UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Ayan, no? Ay nako. Okay.